lang po tayong mga Pinoy ang kumikilala ngayon sa West Philippine Sea na tumutukoy sa parte ng dagat na pasok sa ating exclusive economic zone. Makikita na rin po kasi ito sa Google Maps. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sunod-sunod ang post ngayong araw ng netizens na meron ng West Philippine Sea sa Google Maps. Maging ang ekonomistang si Shelo Magno, sinare din ito sa Facebook. Nang tignan ng News 5 ang Google Maps, nakalagay nga dito ang pangalang West Philippine Sea na nakalabel sa malawak na dagat sa kanluran ng bansa. Katabi lang nito ang South China Sea. Mapapansin ding mas malapit sa West Philippine Sea ang Scarborough o Panatag Shoal na pasok sa 200 nautical miles na exclusive economic zone ng Pilipinas. Madalas magpang-abot ang mga mangingisdang Pinoy at mga barko ng China sa Scarborough Shoal. Wala pang detalye kung kailan eksaktong inilagay sa Google Maps ang pangalang West Philippine Sea. Pero base sa Facebook post ng page na Philippine Defense Forum, February 20 pa lang ay nasa Google Maps na raw ang West Philippine Sea. February 4, naging laman ng mga balita ang kontrobersyal na pahayag ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na walang West Philippine Sea. Bagay na binatikos ng marami at pinagtalunan pa nila ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. There is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. September 2012, nang lagdaan ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang Administrative Order No. 29. Ito ang nagsusulong ng kapangyarihan at karapatan ng Pilipinas na magtalaga ng kanyang maritime areas. Sa ilalim nito, ang maritime areas na sakop ng ating exclusive economic zone ay binansagang West Philippine Sea. Ang hakbang na ito ay sa gitna ng noon pa may matindi ng agawan ng teritoryo ng Pilipinas sa China. Nito lamang nakaraang linggo, muling nagpulong ang ASEAN o ang Association of Southeast Asian Nation kasamang China para sa binubuong ASEAN-China Code of Conduct. Dito muling binigyang diin ng Pilipinas ang posisyon natin sa pag-iit sa karapatan ng bansa sa ating EEZ. Alinsunod sa 2016 South China Sea Arbitral Award na naipanalo ng Pilipinas. Sa nasabing pulong, inihayag ng Pilipinas na nababahala ito sa sitwasyon sa West Philippine Sea, partikular sa mga insidenteng nalagay sa panganib ang mga sasakyang pandagat ng bansa. Muli ring idiniin ng Pilipinas ang commitment nito na lutasin ang mga pagtatalo sa dagat sa mapayapang paraan. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.